From this to this. Hala, Erica Pineda yan. Hala, hindi. So, eto na nga. Finally, na-finish na rin itong aming CR. Sa tinagal-tagal namin dito nakatira parang ilang dekada na yata. Hala, sobrang OA. At eto na nga, pinapinish na nga. Ang totoo, hindi naman talaga ako nagpapinish niyan dahil wala akong budget para dyan. Oo. Eto kasing panganay ko, bigla-bigla na lang sinabing ipapapinish nga yan daw itong aming CR. Siguro na uuumay ng tumingin dito sa dingding ng CR namin. Kaya naman sino ba naman ako para tumanggi? Hala, sige, for the go! At ayan, ang lakas pa nga ng ulan dito sa amin habang ginagawa itong aming CR. Feeling ko, dinadamayan niya rin ako sa tuwa na nararamdaman ko. Hala, ang OA. Siyempre, may isang nanay na naman na masaya dahil finally, matatanggal na yung mga ipis at daga na nakasiksik yan sa dingding ng CR namin. Chares! Dapat nga ang gagawa niyan, yung asawa ko, hindi na kami kukuha ng maggagawa. Noong umpisa, inalis na niya yung mga gamit dun sa CR, inalis na niya yung mga umbok-umbok na simento sa dingding, pero ang ending, bandang huli, sinabi niya na hindi niya daw pala kaya. Charis. Kaya naman pala ilang oras nang lumipas, hindi pa rin siya nag-uumpisang gumawa, puro titig lang yung ginagawa niya, kasi ang ending pala, hindi niya pala alam kung paano umpisahan. Hala. Kaya naman nagdesisyon na lang kami na kukuha na lang ng ibang gagawa dahil kapag inantay pa namin tong asawa ko, abay abutin na ng gabi dyan, hindi pa rin magagawa yan. At eto nga, bandang alauna na to, tsaka pa nga lang ako nagluto ng ulam na tanghalian namin, kaaantay nga namin nung gagawa, at eto nga lang yung niluto ko, tinulang manok. Sinabay ko na rin nga ang pagluto ng kanin dyan. Tapos dito naman ay ayan, inumpisa na nila yung pagpipinis dito sa aming CR. At hindi rin kami nagkamali sa pagkuha sa kanya dahil ang bilis niyang gumawa, ilang oras lang natapos niya na kaagad yung kabilang pader. Eto na mga asawa ko, sarap ng buhay. Paayos-ayos na lang nitong tansi. Aba, may balak pa yata itong mamalakwit. Chares. At dito, bandang alas 6 na to ng gabi, natapos na sila mag-finish dyan. Kaya pahinga muna silang dalawa kasama itong aking anak. Alauna na rin kasi sila nag-umpisa ng hapon, kaya naman inabot na talaga sila ng gabi. At eto naman ang aking mga linisin, good luck na lang talaga sa akin, lalo na dito sa upuan na punong-puno ng simento, ang hirap tanggalin yan. Pati nga itong hagdan ko na nung nakarang araw lang ay nilinis ko na to, pero ngayon parang gusto ko na lang talagang maglaho para hindi ko na makita itong mga ligpitin ko. Halang OA. At dahil nga tapos na silang mag-finish, tara, pasok tayo dito sa aking CR. Titingnan natin yung kanilang pininish. Ayan, maganda naman. At dito may umbok-umbok lang. Yan pala kasi yung aming hose ng tubig. Kaya may umbok-umbok dyan. Ayan, makinis na. Hindi na kagaya ng dati. Tapos dito, meron ng bintana. Nagpalagay ako dyan ng maliit na bintana. Ayan, yung banda dito sa may pintuan, hindi pa yan ayos. Kasi hindi pa pwede ikabit yung pintuan. Dahil nga, basa pa yung semento. So, bukas na lang yan. Yung asawa ko na lang yung gagawa dyan. So, ayan, perfect ang pagkagawa. Tiles na lang ang kulang. Sa susunod na lang yan kapag ka, syempre, may budget na. Mabuti na lang talaga kahit inabot na sila ng gabi, hindi pa rin nila iniwan hanggat hindi tapos. Kaya naman dapat hindi rin tayo matutulog hanggat hindi tapos itong ating linisin. Oo. Medyo maingay lang dito sa aking voice over ngayon dahil nga ang lakas ng ulan dito sa amin. Kaya naman para mabilis matapos to, siguro magikin na lang natin. From this to this. Wala pa nga hindi pa nga natatapos. Hindi pa naman masyadong gabi sa mga oras na to, kaya naman siguro kayang-kaya ko itong tapusin hanggang hating gabi. Hala, natutulog nga ako ng madaling araw. Napaka-imposible na lang talaga kung hindi ko pa ito matapos. Sobrang OM itong babae na to. Chares. Eto lang talaga mahirap kapag ka nga nagpagawa ka. Kahit kunti lang yung ipapagawa mo pagkatapos. Katakot-takot na linisin at ligpitin. Ayun yung kapalit. Natapos ko nang tanggalin yung mga alikabok, pati yung mga bato at buhangin na nakatambak doon sa may pintuan ng CR. Ngayon naman ay kailangan natin magligpit at punasan natin itong sahig para mawala na talaga yung mga alikabok at mga puti-puti ng simento. Pero alam nyo ba na habang nagliligpit ako dyan at nagwawalis, pero yung bunganga ko sumasabay din, panay ang ngak-ngak. Paano ba naman itong mga anak ko, pabalik-balik, padaan-daan? Hindi ko tuloy mawalisan lahat buong bahay. Charis. Pati na nga itong bunso ko, ayun, sumabay pa nga, naligo pa dun sa CR. Sabi ko nga hindi pa pwede maligo dahil nga basa pa yung simento. Pag natanggal lang talaga yung pinapinis ko dyan, nyari ka. Charis. Sobrang OA. Eto na talaga yung totoo. From this to this. O, diba? Malinis na. Pero hindi pa yan tapos. Partial pa lang yan dahil hagdanan pa lang yung nalilinis ko. At habang naglilinis naman ako dyan, eto namang bunso ko. Parang kinukuryente. Anyari? Sayaw ba yan? Pagkatapos ng bunso ko, eto pa yung iba kong anak, padaan-daan dyan. Ayan, paano ko makakatapos niyan? Ang daming dumadaan sa nililinisan ko. Kasi naman, oras nga yan ng hapunan. Kaya naman itong mga anak ko panay ang daan dyan. Pero syempre, kahit nga padaan-daan pa yan sila dyan, abay tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko dahil hindi nga lang hagdanan yung lilinisin ko, buong bahay pa, charis. O diba, tapos magpunas dun sa may hagdanan, eto pa yung isa kong anak, bababa pa, tapos yung isa nakaharang pa sa camera, charis. At eto, kinabukasan na ito, ayan na yung asawa ko, pasikat naman sa pagsisimula
nagsisemento, akala mo talagang galing-galing. Chares. Pero hinayaan ko na siya dyan at eto nagutom na ako kaya mag-almusal muna ako. Tanghali na nga nagising ang person. Tapos habang kumakain ako, ayun may bumili kaya naman tumayo na muna ako at binigyan ko na muna. Tapos sa paghahalata talagang gutom pa ako kasi naman iba yung binibili, iba rin yung binigay ko. Kaya naman binalik ko na naman uli iyan kung saan ko kinuha. Siya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye!